Magandang hapon, nandito kami ngayon sa Green Hills Shopping Center, San Juan City para dito mag-survey ng mga kababayan natin kung sinong napipisil nila for 2028 election. So, ikot tayo. Ganda ng Green Hills. So, kudos sa San Juan City Government, sa malinis na San Juan City. Ikot tayo, then mati, kain. Tara. For 2028, baka may napipisil na po kayo sa kanilang dalawa? Ever since po I was 18, I was always a Lenny, kakamping po. Malaman kung bakit po. Other than I'm also from Bicol po, she really touched my heart when it comes to the visions and missions that she does. I feel like she really resonates with us, the youth, because she always puts the welfare of others and most especially the Filipinos rather than herself, and which is what is really makes up a good leader, someone who puts the Filipinos' needs first before others. Ma'am, another question. Sa mga nagawa po ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano po yung pinaka-nagustuhan niyo? Siguro yung ginawa niya po ngayon as mayor na every Sunday, yung parang meron sa Naga na parang yung kino-close nila yung roads for leisure. Parang it's a reminder that to slow down, to stop, to enjoy the little things in our life po. Ma'am, last question. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? I hope I don't get bashed for this, but yes po, I'm in favor because of all the evidences that points against her. I feel like this is what the other Filipinos are looking for, are fighting for, and our voices are just being heard by the government. So I hope there is change that would happen in the future, whether she be impeached or not. So I hope that whatever happens is what is true and what is just. Ma'am, yun lang naman po yung tanong namin. Thank you po sa oras, ma'am. Thank you po. so Ingat po. Ma'am, for 2028 po, baka may napipisil na po kayo sa kanilang dalawa? Si Lenny pa rin po. Opo. Ano pong dahilan, ma'am? For me po, very transparent siya sa kanyang mga good governance and especially sa kanyang mga plataforma po. And very, alam niyo pong concrete po yung mga nagiging plano niya, and also para na-reflect naman po siya sa kanyang mga nagagawa as a mayor, and also nung naging vice president din po siya. Okay po. Ma'am, another question. Sa mga nagawa po ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano po yung pinaka-nagustuhan niyo? Wait, I'll try to na din po. It's been a while. Yung sa niya, yung kanyang mga Angat Buhay. Angat Buhay Foundation po, and especially nabibigyan niya po talaga pansin yung mga indigent po nating mga communities, nabibigyan niya din po boses yung mga Filipino women, and also very grassroots po ang kanyang mga nagiging plataforma po. So parang nakakonsider niya din po talaga yung community. Parang hindi po siya from the top, parang tinitingnan niya po talaga kung ano yung mga nasa anong kailangan po talaga ng community, tapos na bridge niya po yung ganong gaps po sa kanyang kanyang mga nagagawa din po nung nasa president po siya. Very po ako sa kanya. Ever since nag-run din po siya nung presidency po, parang I like how she's very firm in her beliefs, and na din po siya. Like I would also want to reflect that kung paano din po siya in the Philippines. Diba? Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? Of course. Yes po. For me din po kasi, parang very nakikita na po natin ang political sphere dito sa Philippines. Parang pag nagkaroon nga din po ng impeachment si Ma'am Sara, magkakaroon din po ng follow din po sa nabibigyan na po pansin yung mga nakikita po nating mga incompetencies nga din po sa government. Nakikita na din po kung na po yung meron tayo dito sa Pilipinas. Parang first step na din po siya na parang others accountability in what we have now po. So, yun lang din po. Ma'am, yun lang naman yung question namin. Thank you po sa oras niyo, ma'am. Sige, hello. Baka may napipisil na po kayo sa kanilang dalawa? Nasa taas. Sara po? Sara. Ano pong dahilan, sir? Kasi para sa akin lang mas gusto ko kasi medyo matigas compared sa malambot para mas talaga mas sumunod ang mga tao. Okay. Sir, another question. Sa mga nagawa ni VP Sara, ano po yung pinaka nagustuhan niyo?
Although sa ngayon kasi wala talaga akong nakikita. Kasi more on talaga, kumbaga, ang tumiikot siya ngayon doon sa mga may mga issue talaga eh. Talagang, hindi ko pa nakita pero talagang kasi ako kumbaga maka Duterte talaga eh. Ang gusto ko lang talaga yung medyo matigas lang talaga. Bukod doon, sa mga nakikita ko, wala pa naman ako nakikita. Ganun lang. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba? Hindi. Ano pong dahilan, sir? Kasi, hindi, ang gusto ko lang naman kasi talaga, kumbaga, yung sa mga, kasi na nila yung sa mga confidential fund eh. Ang ano ko lang naman, so, mas maganda, patas talaga. Hindi lang isa. Dapat lahat. Kung titinan yung isa, tingnan din lahat. Ganun lang naman ako. Kung sakali po na ma-impeach si VP Sara, may iba po ba kayong naiisip na pwedeng maging presidente? Eh, doon ako sa pangalawa. Kay Mayor. Doon lang naman ako. Kay Lenny. Yun lang naman ako. Sir, yun lang naman yung tanong namin. Thank you. Sir, for 2028, baka may napipisil na po kayo sa kanilang dalawa. Dating VP Lenny Robredo po. Anong dahilan, sir? Binago niya po yung QC Government House at maaari po siyang magganawang outreach programs nung Vice Presidente po siya. Sir, sa mga nawagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka-nagustuhan niya? Nung ginawa niyang Vice Presidente, yung Government House na nga at yung mga outreach programs, especially yung mga social amelioration programs po niya. Sir, last question. Sa impeachment po ni VP Sara, in favor po ba kayo? Opo, 100% in favors. For all the articles I'm in favor, but on the current one, kailangan kasi panugutin ang mga ganitong threat laban sa mga katulad ni Bongbong Marcos at ni Speaker Martin Romualdez. Yung threats niya po, kailangan pong panugutin po ito. Sir, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po. For 2028, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. More on Lenny po talaga. Sir, Len. sir kayo? Yeah, more on Lenny. Ano pwedeng po malaman yung dahilan? Well, mostly more educated and hindi siya galing sa dynasty, I believe, diba? I'm not really educated when it comes to politics, but I believe that from a third-person perspective, from what I see around the news, I see Lenny more qualified rather than Sarah because, Sarah more came from like a dynasty and, I believe it would be just a wiser choice for Filipinos because as a whole, we're like leading the Philippines to more corrupted people and I believe that we can all unite together to create a better country if we choose the right leaders. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka-nagustuhan niyo? I wasn't really into the news nung time na yon, so I can't really speak for that question. Last question. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? Yes. And bakit po? Well, sa naman, tawag doon, confidential funds pa lang. And she lacked a lot of transparency. But us Filipinos really need to speak up more about it because we're just leading the country to more corruption and it just needs a change. And I believe the youth's going to change that. Yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras niyo. Thank you. Salamat. For 2028, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Sara po ako. Sara. Ikaw, ma'am? Sara po. Anong dahilan po? Kami na bakal. Ano yung ano ba? Ikaw, ma'am? Ano po dahilan? Maganda naman muno. Saka nakikita na din sa niya, sa tatay niya dati. Okay lang sa amin si Duterte. Sa mga nagawa ni VP Sara, ano yung pinaka-nagustuhan niyo? Ano ba yung ano? Wala po ako magano. Madami naman po eh. Sara kami. Opo, basta yun po sa Sara. Sa ano po ba, sa impeachment po ni VP Sara, pabor po ba kayo na matanggal siya sa pwesto niya ngayon? Ano pong dahilan? Wala po, ano ba sa'yo? Sara talaga ako. Kasi, tignan mo nangyayari sa Pilipinas, pag si BBM yung tumakbo talaga. Kasi gusto lang si Sara. Ang dami ng ano So hindi po kayo pabor na matanggal siya sa pwesto niya ngayon? Hindi. Gusto namin si Sara. Matakbo yung impeachment trial niya ngayon. Kung sakali lang naman na hindi na siya pwede tumakbo, ma-impeach siya, baka may naiisip kayo na ibang pwedeng presidente Wala. natin. Sara lang. Janet pa lang. Wala. Si Sara lang talaga. Opo. Wala na pong ano. Hindi pa din namin alam kung sino baga yung baka gustong tumakbo. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin. And thank you po sa oras niyo. Ingat for 2028, baka may napipisil na po kayo sa kanilang dalawa. Lenny ako Yeah. Pwede ko po malaman kung bakit. Wala, mas gusto ko yung from VP, maganda naman yung ginagawa niya. So, I supported her din tumakbo siya. Unfortunately, hindi ba siya nanalo.
Sir, another question sa mga nagawa ni Mayor Lenny kahit nung Vice President siya. Ano yung pinaka-nagustuhan niyo? Pinakalagustuhan ko yung sa pagtulong niya dun sa even nung nagkaroon ng pandemic, so napaka-busy niyang tao. So that's the reason, one reason din kung bakit binoto ko siya last time ko siya. Sir, last question po. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo and bakit po? Hindi ako masyado nanonood ng impeachment niya pero oo, kasi kailangan niya di-explain di ba, yung kung anong nangyari dun sa funds, lalo sa DepEd. So, yes. Sir, yun lang naman yung tanong namin. Thank you sa oras po. Baka may napipisil na po kayo sa kanilang dalawa. Ano lang pa rin, Duterte po. Pwede ko malaman kung bakit. Kasi yung during Duterte na parang tahimik yung bansa natin. Walang masasamang tao, yung gano'n. Parang yung mga adik, wala na. Sa mga nagawa ni VP Sara, ano po yung pinaka-nagustuhan niyo? Sa ngayon, yung parang may yung mga tauhan is parang may sila ngayon, parang may takot na gano'n. Sa impeachment po ni VP Sara, pabor po ba kayo? Matanggal siya sa pwesto niya ngayon? Hindi. Anong dahilan mo? Anong na mangyayari kung matutuloy yung impeachment na yan? Kasi para sa akin, okay si Sara eh. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po. O baka may napipisil na po kayo sa kanilang dalawa? Si Lenny po. Ikaw, si Lenny din. Ma'am, tanong ko lang po kung bakit. She has become one of the consistent leaders of the country who has shown consistency, transparency, and at the same time, she inspires a lot of women, young women like me. So that's why I have chosen her for, Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, ano po yung pinaka-nagustuhan niyo? Isa po kasi yung I've seen her progress in Naga City. Especially ngayon na naging mayor pa rin siya. Amidst all of what has happened to her before, hindi pa rin siya sumuko sa pangangampanya at pagiging leader. So, isa yun sa pinaka-nagustuhan ko sa kanya, naging leader pa rin siya from Naga and malaki yung progress ng Naga City within her reach. Sa impeachment po ni VP Sara, in favor po ba kayo? And bakit po? For the impeachment of Mayor Sara, I couldn't say in favor or not in favor, but if what the justice holds with Sara Duterte is really true, then God is really in favor of that to anong masuserve ng justice. Pero if hindi man ma-hold at totoo ang mga nagawa ni Sara Duterte, then sikat na yung bahala sa country natin. And what we can do as young voters is to know and to hold the truth of the leaders who really holds the truth, who embodies the truth, and who acts the truth. Not just inside the Senate, but with the whole countries, with the whole Filipino po. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras niyo. Ma'am, for 2028, baka may napipisil na po kayo sa kanilang dalawa? Definitely not Sara. Ano pong dahilan, ma'am? Basta hindi Sara kasi we don't want to go down that rabbit hole again with the Dutertes and yung war against drugs nila. And sa dinidisplay naman ni Sara ngayon, hindi siya concerned sa community and sa Philippines. More on politics siya and bakit siya binubully or bakit siya inape and stuff like that. So more on personal reasons. Yeah. Ma'am, sa mga nagawa po ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano po yung pinaka-nagustuhan niya? Walang favorite, everything. Walang pinaka-nagustuhan. Everything. As a person lang yung niya, work ethics. Yeah. Ma'am, last question. Sa impeachment po ni VP Sara, in favor po ba kayo? And bakit po? Yes, like I said, no to Dutertes talaga. Yeah, she's more of personal interest, personal gain, and the politics of it all kaysa for the people, for the bayan. Okay. Sige po, ma'am, yun lang naman yung question namin. Thank you po sa oras niya. Ma'am, for 2028, baka may napipisil na po kayo sa kanilang dalawa? Last halalan pa rin naman po, si Lenny pa rin po talaga up until naman po ngayon. Ano pong dahilan, ma'am? Evident naman po, hindi lang po sa Naga po yung mga nagawa niya before, even before po, yung mga plataforma niya po ngayon na hindi man po siya nanalo, pero evident naman po na kailangan natin na
bigyan po ng pansin. Unlike po kay VP Sara po na puro salita lang po, hindi na wala naman din po sa gawa. And puro yung legacy lang din po ng tatay niya, yung mga nababanggit po ng ibang tao. Kaya bakit po siya binoboto, pero Lenny pa rin po talaga. Another question sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Yung sa yung sa flood control po talaga, na force niyo na po talaga na kailangan po talaga natin pagtuunan ng pansin po talaga yung mga gano'n po. And yung sa gas nga po, yung sa price hike po, yung mga gano'n po, yung mga bilihin, pagtaas po. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? Yes po, in favor po ako sa unang-una po sa lahat, yung budget po natin sa Pilipinas, hindi po niya nagagamit po sa tama, yung pondo po natin na ibubulsa niya po, at hindi po evident po yung mga plataforma po na sinabi niya po halalan po. Kaya I am favor po na ma-impeach po si VP Sara. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras. Ingat po kayo, ingat. For 2028, baka may napipisil na po kayo sa kanila. Na ano po? Napipisil po. For me po, mas okay po si Miss Lenny po. Ano pong dahilan? Ano po, so nakikita ko po online, sa good governance po, maayos po yung pamamalakad niya as government employee, ganun. Para po sa kanas okay po siya. Okay. Ma'am, another question. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President pa siya, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Hindi ako updated sa mga ano niya eh. Pero basta okay po siya sa akin. Yan. Ma'am, last question. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba? Opo. Mas pabor po ako na matanggal siya kasi parang wala naman na nangyayari as Vice President siya ng Philippines. So, wala akong nakikitang improvement na gagawa niya sa bansa natin. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras. And ingat po kayo. Kami napipisil na po kayo sa kanilang dalawa. Yun si Sarah. Anong dahilan po, ma'am? Wala lang, gusto ko lang siya. Yun lang po. Ma'am, sa mga nagawa po ba ni VP Sara, ano po yung pinaka nagustuhan niyo? Basta po marami. Hindi ko na lang po banggitin. Ma'am, last question. Sa impeachment po ni VP Sara, pabor po ba kayo? Mapatanggal siya sa pwesto niya ngayon. Ay, hindi po. Anong dahilan, ma'am? Kasi maganda po siya mamuno eh. Yan lang po. Sige po. Ma'am, kung sakali po na ma-impeach siya, matanggal siya sa pwesto niya ngayon, may iba po ba kayong nasa isip na pwede gusto niyo i-vote? Wala po. Wala po. Sige po. Ma'am, yun lang naman. Thank you po. For 2028, ma'am, ba kami napipisil na po kayo sa kanilang dalawa? Si Sarah talaga ako, sir. Ano pong dahilan, ma'am? Kasi nga, taga doon ako. Taga Davao po. Yes po. Ma'am, sa mga nagawa po ni VP Sara, ano po yung pinaka nagustuhan niyo? Wala naman po akong naano na kung anong nagawa niya kasi galing ako ng ibang bansa. Hindi ko alam kung... Basta kay binuto ko lang siya dahil kababayan ko. Okay po. Ma'am, sa ano po ba, impeachment niya ngayon ni VP Sara, pabor po ba kayo? Mapatanggal siya sa pwesto niya ngayon? Hindi ko yan alam. Kasi may trial po tayo ngayon na tatagalin siya sa pwesto niya. Ay, depende kung... Okay lang po sa amin. Kung sakali po na matanggal si VP Sara sa pwesto niya ngayon, baka may naiisip po kayo na gusto niyo iboto for 2028? Wala pa akong naisipan, sir. Wala pa iba. Wala pa. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po. Baka may napipisil na po kayo sa kanilang dalawa. Actually, in between ako, pero most ako kay Lenny. Ano pong dahilan mo? Siguro sa mga nababasa ko na sabi nila wala pa siyang wala siyang nakorap nung nag-vice president siya. I think pwede naman natin siya bigyan ng chance. Lalo na ngayon na wala siya ngayon sa politics. So parang tahimik siya pero may nakikita akong mga na-accomplish niya sa outside the politics na kunyari mayroong mga kalamidad, nakakatulong din siya. Pwede natin siya siguro bigyan ng chance. Pero although I'm still not decided kasi di pa rin naman natin alam kung ano mangyayari sa impeachment ni Sara eh. Kasi before naman is Duterte talaga ako. Another question, sa mga nagawa po ni Mayor Lenny, ano po yung pinaka nagustuhan niyo? Yung angat buhay niya. Regarding sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? In favor dahil gusto lang naman natin ng transparency. Gusto natin malaman yung totoo, yung katotohanan. Kung innocent siya or may nagawa talaga siyang kasalanan. Yun lang naman. Okay.
Sige ma'am, yun lang po yung tanong namin. Thank you po. For 2028, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Oh, of course, Lenny po. Ano pong dahilan? I mean, based on the backgrounds naman po and their service naman. And yung mga evidence is more progressive po si Lenny. And for me naman po, obvious choice, I think si Lenny po talaga. And the reason is, kita naman po kung gaano ka-credible na politician and leader si Lenny. Ay, nakikita natin yun ngayon din sa may Bicol, sa Naga. Naga, di ba, right? I think between Sara and Lenny, kung titimbangin yung mga nagawa nila, yung ambag nila, and yung mga kaya nilang gawin, I think mas okay si Lenny. Especially right now, like nakikita natin, na-witness natin firsthand kung paano like hinahandle ni Sara yung government, yung Philippines as a vice president. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung vice president siya, anong pinaka nagustuhan niya? Yung healthcare, di ba? May ano siya. Ayun, sa healthcare po. And na parang meron po kaming experience nito firsthand kasi yung grandmother ko po is from Bicol. Nung nagkaroon po siya ng sakit, yung parang meron pong program or parang service sila ni na parang merong libreng gamot or merong discounted na gamot for sa mga cancer patients po. Ganun. So, I think from that po, yun po yung parang pinaka-naramdaman and na-appreciate ko po na ginawa po nila ni Impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? And bakit po? Ako po, yes. I mean, evident naman po sa mga yung sa, yung funds? Confidential funds and how she handles yung Philippines po when nasa, may bagyo. Parang, di ba, may mga photos or videos na nasa bakasyon siya, ganyan, tas yung Philippines nasa crisis. So, I guess hindi siya ineffective as a vice president po. For me naman po, yes din naman po. For the same reasons. Kasi I think for the past 4 years, parang bihira lang natin siya naramdaman as Filipinos na pinagsisilbihan dapat ng isang vice-presidente. Yun nga, yung confidential funds, yung presensya niya bilang leader ng Pilipinas kapag in the middle of calamities, ang ganun po. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Si Lenny. Anong dahilan, sir? Siya din binoto ko nakaraan eh. Kaya siya na lang din niya. Sir, sa mga nagawa ni Mayor Lenny, anong pinaka nagustuhan mo? Ano ba? Medyo naman siya, parang mas okay siya ngayon sa pagiging presidente. Sa impeachment ni VP Sara, pabor po ba kayo? Hindi din eh. Anong dahilan, sir? Mas yung mga kalaban niya eh. Pagka na-impeach siya, mas makakagalaw talaga, ganun. Mahirap din kasi yan. Sir, yun lang naman. Thank you sa oras. Thank you sa oras mo. Ingat. Salamat. For 2028, baka may napipisil na po kayo sa kanilang dalawa. Si Lenny po. Ano pong dahilan, sir? Siyempre po, si Lenny po, sobrang layo po ng gap nila ni Sara. In terms of palang budgeting ng Vice President si Lenny, hindi siya binigyan ng budget ni Digong pero ang dami niyang nagawa. Tapos nakapagpatayo siya ngayon ng organization na tumutulong sa buong Pilipinas. Another question sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, anong pinaka nagustuhan niyo po? Yung Angat Buhay po na nagawa niyang organization. Angat Buhay, sir. Yes po. Sa impeachment po ba ni VP Sara, in favor po ba kayo? Yes po. Ano pong dahilan, sir? Siyempre po, sobrang grabe po ng ginagawa niya sa Pilipinas sa mga pa lang po, sa confidential funds, kay Mary Grace Piatos, sa mga pinagagawa niya ho, itas yung sinasabi ho ng ibang tao, maganda po yung nagawa ng tatay niya, hindi naman po si Digong yun. Yung tatay niya rin naman po, di rin naman po maganda yung nagawa. Sir, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras, sir. Ingat po kayo, ingat. Baka may napipisil na po kayo sa kanilang dalawa. Gusto ko pong pisilin si Duterte. Si Duterte. So, Lenny po. For Lenny talaga tayo po. Ano pong dahilan po? Sobrang obvious or syempre nakita natin yung track ni Lenny versus sa track ni Inday Sara. Tapos of course until now naman
ramdam natin si Madam Lenny kahit mayor lang siya or nasa small town lang siya or city. Unlike sa Vice President natin today na hindi natin talaga siya nararamdaman hanggang ngayon. Bukod sa galit niya and pagsisisi lang niya sa ibang kawani ng ating pamahalaan. So, sana magising-gising na lang din tayo lahat. Kasi sobrang hirap na ng life natin here sa Philippines. If we will compare it to other countries like even small country like Taiwan, sobrang progressive kahit sa traffic lang or sidewalk lang. Sobrang people-friendly talaga ng ibang country, which is yun is the number one or one of the platform ni Lenny. Sir, another question sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano pong pinaka-nagustuhan niyo? Ang pinanagustuhan ko yung pagiging hands-on niya and proactive niya pagdating sa COVID-19. Sobrang helpful nung naging platform niya that time, which is nakatouch ng iba't ibang sector and even remote na places is naabot niya. Also yung paninindigan niya pagdating sa good governance. Yun yung naging eye-opener lalo na sa mga kabataan ngayon, sa Gen Z natin. Yun yung talagang hinangaan ko kay Mayor Lenny ngayon. Sa impeachment po ni VP Sara, in favor po ba kayo? Of course naman po. Sobrang tagal na namin na inantay yung impeachment niya. Tapos yun, sobrang nakakagalit lang kasi patagal ng patagal. Habang patagal ng patagal kasi lalo lang sila nakakabuo ng paraan para hindi ito mapatuloy. So, wala na tayong ibang reason para hindi pa ituloy yung impeachment niya. Kitang-kita naman yung paghihirap ngayon ng Philippines, lalo na sa pamamahala niya. Diba? Doon pa lang sa education na pilit niyang binabago, na pati yung pag-publish niya ng walang kwentang book niya. So, kailangan na natin siyang impeach talaga. Sir, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras. Ingat po.